Hello guys, karon maghimutag empanada. So, ang atong flavor sa atong empanada is ham and cheese. Mo na tong one of the best seller na po ang atong empanada. So, let's prepare the ingredients. I already prepared. So, mo siya 3 cups of flour, 3 tablespoon of kuan. Ang mga half cup ni siya, kani siya 3 tablespoon of sugar, brown sugar akong gigamit. 1/4 teaspoon of salt and cold water. Mga dini siya na to kuan, pero 3/4 to 1 cup depende sa absorption sa ato ang flour. Kay naman goy flour nga usog mo absorb water na po'y dili. So, depende na sa flour na atong napan. So, 3/4 to 1 cup na. Cold water. O kaning atong margarine is cold po ni siya. So, let's start. Kana to ato ang salt. Itong sugar. I-mix na to. Next, butang na to ato ang margarine. Limpyo akong kamot guys. So ato na siyang kumot-kumuton. I-mix na to siya. Tuntilok ko ng margarine. Pasensya na mo. May bakla. Once nga ma-mix na nato atong margarine sa atong flour, kinahanglan usgan jud imong bukton ani malakas yung kamay nyo sa sa pagmasa. Ay di siya dapat mabasa, yung basang-basa talaga kasi hindi magiging crispy yung yung empanada niyo. So, okay, mix na siya. Lagyan natin ng water. Half cup lang muna. Nahanglan, makas yung braso nyo kapag masa-masa. Yung nung una na ganito ako. So, nakakangalay sa sa kamay. Gaya nito. Malakas siya sumipsip ng tubig. So, lagyan pa natin kasi hindi pa na ibang flour. Kita niyo man siguro, no? Kung gusto nyo lumaki yung braso nyo, magmasa kayo ng empanada. Joke lang po. Kasi nakakalaki ko ng pasil. So, ilagay natin dito sa
plain 14 days. Okay. So, imasa natin. Pang malakasang masa talaga to. Kanina pa sana ako mag-start, pero yung may mga at hindi siya yung ganito, sakto lang. Kasi pag masubrahan ng tubig, yan? Hindi yan crispy. Masarap kasi ito. Isa ito sa mga bestseller niluluto ko. So, okay. After natin mamasa, ito, okay na to. Lagay natin siya sa freezer. So, balutin natin siya. So, may plastic ako. Babalutin ko na lang siya. Ilagay sa freezer. So habang pinapalamig natin yung dough natin sa empanada, mag-mix muna tayo sa sa palaman. So ito yung mga ingredients natin na kakailanganin. So ito, cook ham yung ginamit ko. Cook ham, slice mo lang. Cheese, kahit anong brand ng cheese. Isang cheese. 3/4 box ito. Kasi kinuhaan ko kanina. At ito, 1 medium na white onion. Ito, mayonnaise. Isang pakete nito. Paminta at saka asin. So, i-mix natin. Okay. I-mix natin ang white onion, tsaka cheese. Kung gusto nyo pang maraming cheese, pwede nyo mag-add. Pwede kayong mag-add. Depende yan sa inyo. So, i-mix muna. I-mix ko muna. Depende sa inyo kung puti lang yung bawang, yung white onion, at damihan nyo yung ibang ingredients nito. So, mas masarap pag maraming white onion. Mabango kasi siya. Lalo na pag ma-fried mo na, maluto mo siya. Ang sarap talaga. Hindi mo malasahan. So, lagyan natin ng paminta. Depende sa inyo kung marami ilalagay nyo na paminta. Asin. Huwag masyadong maraming asin kasi yung cheese nyo, na yan, may lasa na yan kasi maalat na yan. So, then yung isang paketeng cheese, isang paketeng mayonnaise. Ako, sakto
sakto lang to sa akin yung isang paketing cheese, isang paketing ham. Kasi pag maraming mayonnaise, isang paketing mayonnaise at isang paketing ham, sakto lang sa akin. Kasi pag maraming mayonnaise, parang nakakaumoy na. So, mix lang natin. Sigurado ako magugusto ka ng pamilya nito pag trinayin. Sarap talaga siya. Kahit mga bata na hindi kumakain ng white onion, makakain talaga nito. Kasi hindi nalasang onion. Sarap siya at mabango. Okay. Aside lang natin at magawa tayo ng dough. So ngayon, yung dough natin, i-divide natin. After that, gagawa muna tayo. Ako, cut natin. Depende yan kung gaano kalaki at gaano kakapal yung gusto mo. So, sa akin, binibilog ko muna. Sa akin, binibilog ko muna. So, ito, bilog, i-flatten ko. I-flatten ko, lagyan ko ng kunting harina at i-roll ko. Ako ayaw ko na makapal na dough. Gusto ko manipis na dough para maraming laman at manipis lang yung dough. Kasi yung iba, ito ang gagamitin ko. Depende sa inyo ha, kung anong gagamitin nyo. Itong ginagamit ko kung mawala akong hindi ako bumili ng pang empanada na molder talaga. So, ganito lang siya. Ganyan ko lang. Ito yung nagustuhan ng mga customer ko kasi sabi nila pag makapal yung dough, nakakaumay niya, konti lang ang laman. So dito sa akin is manipis yung dough at sakto lang din ang laman, hindi tatlo lang ba?
So, sa remaining dough, still the same lang ang process. Ano. So, lagyan natin ng palaman na ginawa natin. Lagyan natin ng palaman. Yung ilagay nyo, yung sakto lang na masira, ma-close yung ano, yung dough. Kasi baka ano, pag sobrahan ng ano, mahihirapan kayo mag-lock sa dough. At pag mahihirapan kayo mag-lock sa dough, may possibility na pag prito nyo, ano siya, bubuka. At pag bubuka siya, pag bubuka, tatalsik yung mantika. At magkaitim-itim pag hindi siya maayos na lock. So, ang ginamit ko sa pag-lock, ito tubig. Yung gilid-gilid, nilagyan ko ng tubig, yung mga gilid niya. Para serado talaga, para sealed talaga. Pag ganyan, tinidor. Press nyo lang. Press until na sealed. Gaya nito. Sealed na siya. Hindi na yan bubuka. So, uulitin pa rin natin yung ano until na matapos. So, ganyan lang po. Siguraduhin lang na sealed talaga. Para pag prito, hindi siya bubuka. Then, ganyan. Lagyan natin ng tubig. I-press nyo siya ng maigi na walang ano. So, wala ako nung empanada molder, wala. Mas gusto ko ito. So, now you see, ang ganda yung ano, kurba ng ating empanada. Thank you for watching. So now guys, prituhin natin ang ating empanada sa mainit na ating mantika. Hinay-hinay lang kasi katalsik. Prituhin lang natin siya until mag-golden brown. Then, kailangan natin siyang i-separate para hindi magkadikit-dikit. Kasi pag hindi mo magkadikit-dikit yan. Kaya laging
bantayan. Hindi naman laging bantayan. Kailangan lang siyang anuhin. Separate. Ayan. Liktarin natin. Liktarin natin. Ilagay ko siya sa ref kanina. Ilagay ko sa freezer. Bago ko pinito. At heto, golden brown na siya. So, pwede na natin siyang hanguin. Ito na ito. Pwede na. Ito na yung finished product natin. Yung empanada, ham and cheese. Thank you for watching, guys. Hope you like it. Salamat and God bless us all.